Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Abante News Online. Tungkol ito sa pagbaliktad ng apat sa Brave 18 Marines, binabawi nila ang kanilang testimonya. Hindi na daw sila nag-deliver ng malay-maleta kay Pangulong Marcos Jr., Speaker Romualdez at iba pang personalidad. Ito yung payag ng isa sa kanila, si Rosbert Makasasa Waupan. Pinangakuan kami ni Attorney Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senator Marcoleta ang magsisiguro ng lahat. Yan ang payag ng isa sa kanila. Binasa ko ang mga reaksyon ng taong bayan. 25,000 ang nag-react, 18,000 ang tumatawa, 5,600 lang ang nag-like. Ibig sabihin, mas marami 18,000, that's 80%. 80% pa rin sa nag-react ang naniniwala sa pahayag ng Brave 18 Marines. Kahit binawi na nila ang kanilang testimonya. Tapos may nabasa ako dito sa comments, dito, poor man, sabi nito, laking bayad ni Lacson yan, ipapatawag na yan sa Blue Ribbon para may nagawa sila mga team ni Ngagba, alam na ng laro niya. Yung, sabi ni Johnny Buduan, isa sa mga Brave 18, yung mga apat na yan na dati na naming kasama na naglahad ng katotohanan sa korupsyon sa ating bansa, ay mga nasilaw sa pera, kaya sila ay bumaliktad. Okay, so what will happen now? Ano ang gagawin ngayon ng Blue Ribbon Committee hearing sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo? Nung una, sinabi, mag-move on na tayo. Huwag na tayong mag-imbestiga sa flood control scam na yan. Ang opinion ko, nakikita ko, gustong i-exploit ngayon itong pagbaliktad ng apat na ito. Kaya nakikita ko, opinion ko lang, na magpapatawag ang Blue Ribbon Committee hearing para pagsalitain ang apat na ito. Ano sa tingin nyo? Kasi ito na yung pagkakataon para masira pa nila tuloy ang credibility ng Brave 14 na lang ngayon. Kasi ang apat bumaliktad na eh. Ito na yung pagkakataon para sa public opinion, sa mata ng taong bayan, masira nila itong Brave 14 na naiwan. Ako, excuse me, nung nagsimula pa lang mga ito, paglantad, nakita ko na. Kaya ako, hindi ako nabigla na darating ang araw na may babaliktad. Kasi nangyari na kay Master Sergeant Orly Gutesa. May nangyari, and according to Attorney Baligod, pumirma ng affidavit si Orly Gutesa, binabawi lahat ang kanyang sinasabi. Kasi natatakot daw siya sa kanyang pamilya. So itong apat na ito, I believe na ang malaking dahilan niyan is pamilya. Kasi kahit anong tapang mo, kung pamilya na ang nakasalalay, mawawala yung tapang, matutunaw yung tapang. Ito, konting dagdag kaalaman. Nung Vietnam War, nung natalo na yung
South Vietnam, nag-take over yung Communist Vietnam. Merong isang colonel na ayaw magpasakop sa Communist Vietnam. So yung colonel na yon, with his men, itinuloy ang laban. Yung democratic government pa rin ang gusto nila. Ang ginawa ng Communist Vietnam, ito, nabasa ko lang na article, yung pamilya ng colonel na ito, Vietnamese colonel, kinuha, dinala doon sa bundok kung saan nagtatago yung South Vietnamese colonel. Tapos, megaphone doon. Kinausap. Ikaw, colonel, ikaw, bahala ka. Kung gusto mong lumaban, sige lang. Kailang, maatim mo ba na itong pamilya mo is malalagay sa panganib? Pag hindi ka sumurrender, sa mismong harapan mo, I believe, nakikita ka namin. Papatayin namin ang iyong buong pamilya. Tapos pinagsalita ang wife, ang mga anak, nagsalita na, Daddy, please, surrender now. Maawa ka sa amin. To make the long story short, yung tapang ng South Vietnamese colonel nawala. Nag-surrender. Kasi ayaw niyang mapahamak ang kanyang pamilya. Ganyan po tayong mga Pinoy. Mapagmahal tayo sa pamilya. Grabe. So wag na po tayong magtaka. Sa mga susunod na araw o weeks, nandyan na, magiging aktibo na ang Blue Ribbon Committee hearing ni Erwin Tulfo at magsasalita itong 4 na bumaliktad. But bahala na kayo. To me, kahit bumaliktad sila, opinion ko lang ito, naniniwala pa rin ako na totoo yung mga sinasabi nila. Kasi itong pagbaliktad na ito is, kung anong nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa, yan, nangyari na rin sa kanila. So it's a battle of public opinion kung kanino tayo maniniwala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang mataga ano gyero nga magatop na sa iyang balay si Kuya. So mao ni ang itsura sa ilang balay. So ilang ilisdan o gyero kay natagaan man sila. So magatop sila karon si Kuya. So mga dako na gid kayo ang mga buslot sa iyang gyero. So mo po niyang ilang abuhan nga mo nilang kahimtang kung ulan nga wala na gid sila kuanan masilungan tungod sa ilang atop nga trapal lang pod ang naa sa ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid kayo sila. So kay natagaan man nato sila gyero, so mag-atop si Kuya karon. Maupod ni karon, maupod ni ang ilang higdaanan sulod nila. So makita imo na mga dagko ng buslot. So karon Kuya, pila na ay ni katuig ang imong balay Kuya nga inani na? 4 years. So 4 years na daw ang ilang balay ni Kuya, usan inani ng abuhan, inaana na pud ang ilang atop sa kuan sulod. Pila ka buki mong anak Kuya? 3. So tulo ka buk ang anak ni Kuya. So si Kuya kay natagaan magyero, so mag-atop siya karon. So nauman na gyud, nindot na gyud kaayo ang atop ni Kuya. Abuhan di natuluan. Salamat sa Ginoo sa Sige Kuya, salamat pod. dako gyud akong pagpasalamat sa Ginoo.
Sige. Salamat po.